natin. Oo, sarili siya. At pala, konti lang. Totoo, sinasabi ka nun, doon sa pagkasakit ko rin, hindi na ako nagsimba. Parang pinapalo ko ito ng inanong ng Panginoon. Bakit nabapit? Hindi pala. Sa atin lang yun. Kulang tayo panalangin. Kaya manalangin tayo, pag nandesperate sa puso mo, lahat ng mga ano na iwasin natin na ang Panginoon talaga nakakaligtas sa atin. Yan lang. So, sige. Next, the Word of God by interacting by Brother Nerio. Yung lahat natin ginagawa dito, kaya hindi ito para sa ating sarili, hindi para sa Panginoon talaga. So yung pagkatipuntipo natin, ginagawa natin ito para sa kalahatian ng Lord, na tayo ay maglingkod sa Kanya at susunod doon sa Kanyang katulang sa Diyos. Kaya walang ibang pinaparangalan natin sa ating mga pagtitipon at pag-aaral ng Kanyang mga salita para nais natin na sumunod sa Kanya. So ang ating talatayan ngayon ay medyo kaawit doon sa sinasabi ni Brother Edward tungkol sa dalawang tao, no, na tayo ng bahay. Nahalo din sa patutunan ni Brother Edward. Makikita natin dito sa Mateo City ng Iglapo na sinasabi dito, kaya ang bawat dumidinig ng ating mga salita nito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino ay tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng dagat. At lumagpas ang ulan at bumaha at umihig ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng dagat. At ang bawat dumidinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong manghang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihig ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilab-ilabo ang kanyang pagkakasya. So, ang talatang ito ay tungkol sa ating lahat na tayo ay parihong nakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, kaya't ang bawat dumidinig ng salita ng Diyos at kanyang ginaganap o ina-apply sa kanyang buhay ay matutulad siya sa isang tao na matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Na kung saan, kung darating man ng mga pagsubok sa kanyang buhay, mga pag-uusig sa kanyang buhay, ano man yan, mga karamdaman man yan, katulad ng sinasabi ni Brother Edward, hindi siya basta-basta na babagsak o magubo sapagkat katulad siya sa isang tao na matalino na itinayo yung kanyang pundasyon ng kanyang pananampalataya doon sa ibabaw ng bato. Kaya hindi siya basta-basta na kasi ibig sabihin yung salita ng Diyos na kanyang narinig ay nai-apply niya sa kanyang buhay. Ang bawat naman na nakikinig sa salita ng Diyos at hindi naman niya ginaganap, hindi niya sinubukan ng buhay, ay may tutulad sa isang tao namang na itinayo ng kanyang bahay sa buhangan. Kaya dumating yung mga pagsubok, mga bagyo ng buhay, bahan ng buhay, mga unos ng buhay, mga problema, ay hindi siya nagtagal. Kumbaga nabagsak. Nakarinig ng kunting salita, ayaw na, bumigay na, parang gano'n na yun. Wala na siyang tiwala. Wala na siyang tiwala. Kasi hindi matibay yung pundasyon ng kanyang mga pananampalataya. So ang dinidiin dito sa dalawang taong ito na